we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Usa ka 18 anyos nga amateur boxer ang nakomatos human sa dula niini atol sa usa ka boxing event sa Bansalan, Davao del Sur. Nanawagan karon og pinansyal nga tabang ang kabanay niini. Ani ang report ni Argil Relator. Sa video, makita ang pagsaka na sa boxing ring sa 18 anyos nga amateur boxer nga si Anselmo Tagalog Jr. nga taga Matanao, Davao del Sur. Kini ato sa usa ka boxing event subay sa pagsaulog sa 71st araw ng Bansalan, Domingo sa hapon. Dihang nagsugod na ang round 1, nagbinayloay na og kinumo ang magkalaban sulod sa ring. Ikapilang higayon nga na-corner sa kalaban kilid sa ring si Anselmo. Apan padayon ni ining gipamatud-an ang iyang kusog sa boxing. Kini matud pa ang unang higayon ni ini nga boxing fight. Apan human ang tulo ka rounds, pakyas ni ining nakabot ang kadaugan. Human ang dula, dinhina ang mas pait nga kasinatian. Human ato na langit po niya kaya nga siya nga sinay mo sabay ra daw siya sa iyang promoter kauban po niya. O sige di sana grapon ko. Kaya tapos pagkagabi na kay gabi man na human nilang event dito sa Bansalan no. Kung ana kanang monto ni bang ang yato nila dito kay gitabang kay nakuyapan do. Gusto naman siya katulog. Hindi siya magmata. Gisulod sa intensive care unit sa pribadong ospital sa Digos si Anselmo. Nasayran nga dunay blood clot sa iyang tangkugo. Gibalhin sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City sa Anselmo kung asa gioperahan kini Miyerkules sa kadlawon. Sumala sa Bansalan Municipal Information Office, gipanubayan pa nila karon ang maong hitabo o gina-contact ang organizer nga usa ka local boxing association sa Bansalan. Nanawagan karon og pinansyal nga tabang ang inahan ni Anselmo, labi pa nga bugtong anak lang si Anselmo. Panawagan mo kung magtamang sa ako na maluwas sa niya kong anak. Bakit po na yung pangalan ko ako dili siya kung yun. Ano ko yung pangalan kay delikado ba yan no? May ulo anak. Pero wala siya ko na sa'yo. Alang sa mga buot mo tabang, mamahimong i-contact kini nga mga numero. Kauban si Melcher Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Sa kalampusan sa Deskwento Caravan Rice Edition, gilaraw karon sa Department of Trade and Industry Misamis Oriental nga dadon ang programa sa mga barangay aron daghan pa ang matabangan. Ani ang report. Gikalipay sa Department of Trade and Industry Misamis Oriental ang mainitong pagdawat sa mga Cagayanon sa unang semana sa Deskwento Caravan Rice Edition sa City Hall Mini Park sa Cagayan de Oro City. Sumala pa nga sa unang semana, may abot sa 660 ka mga customer ang ilang naserbisyuhan, kung 250 bags sa mga well-milled rice ang nabaligya o 237 bags sa imported nga well-milled rice. Daghang pamilya ang natabangan nga makapalit og baratong bugas, human gipatuman ang price ceiling ubos sa Executive Order No. 39. Magpadayon among programa o gilaraw nga dadon sa kabarangayan. Adlong Huwebes hangtod Biyernes,
dalahon ang caravan sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. First ni siya ibarangay to barangay gyud nato ni siya sa samtang naapatay ni partner nga mga suppliers sa ato ang bugas para maduol sa ato ang mga kustumante, no. So hopefully after Carmen we can be siguro in some rural nga areas. Istoryahan sab sa DTI o LGU aron maila ang mga bukirong barangay nga posibleng makapahimulos sa maong caravan. Hopefully, mag-announce me, no, pinaagi sa atong partners sa Kapuso GMA o uban natong partners kung asa ang sunod nato nga Diskwento Caravan Rice Edition para gid mahatod sa ato ang mga customer, ato ang mga kauban ang presyo lugar sa bugas nga naapa available barato. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pipila ka establishmento sa market site sa Isabela City, Basilan ang gibaha ato sa kusog nga pag-ulan kagahapon. Sa hulagway nga kuha sa mga residente sa market site Isabela City, Basilan, makita ang kutob tuhod nga tubig baha. Human mibundak ang kusog nga ulan kagahapon sa buntag. Tungod niini, apektado ang pipila ka establishmento sa lugar human gisulod sa tubig baha. Naglisod sab sa paglabang ang pipila ka mga motorista. Matod sa CDRRMO, gibaha sab ang pipila ka bahin sa barangay Baluno og Sumagdang. Hinuon, daling nihubas ang tubig baha. Wala say natalang na makwit. Ginasuta pa kung pila ka mga kabalayan og magbanay ang apektado. Sa karon, ginatutukan sa CDRRMO ang pagsulbad sa problema sa drainage sa market site nga kanunay matud pa nga ginabaha. Sumala sa pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang hinungdan sa mga pag-ulan sa Mindanao. Kapag medyo malakas ang ulan, medyo magtatagal ang ulan, nagiging catch basin siya. For the last couple of years, inaayos na po yun ng engineering. Yung drainage ko naayos na, pero hindi pa po tapos yung exit niya palabas. Under construction pa po yung daluyan mismo ng tubig. Ulanon gihapon ang dakong bahin sa Mindanao tungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ug localized thunderstorms. Walay na monitor nga bagyo o low pressure area ang pag-asa apan dakong bahin sa nasod gihapon ang ulanon. Kini tungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon. Dunay heavy to intense rain sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ug Caraga, samtang apektado sa localized thunderstorms ang ubang bahin sa isla. Paymangno sa pag-asa nga magbantay sa pagbaha ug landslides. Gibutyag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga aduna pay posibilidad nga muubos sa 20 pesos ang kada kilo sa bugas. Gilaraw sad niya ang pagpatukod og impounding pools nga dili lang makatabang sa pagsulbad sa mga pagbaha kundi makatabang sab sa mga mag-uuma. Ani ang report. Kung ang mga residente sa Zamboanga City ang pangutan-on, kung posible pa bang mapaubos sa 20 pesos ang kada kilo sa bugas? Ewan ko sir, sa parang ganyan para imposible na. Mas maganda yun kasi mahirap tayo ngayon. Hinihingi namin sana magbaba ang bigas kasi yun lang makakaya, mahirap kasi. Apan, sumala ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., posible pa kini. May chance lang yan kung maayos natin ang production natin at maging maayos ang hindi tayo masyadong bagyuhin. At yung mga tulong na binibigay natin sa mga farmer ay magamit na nila. Ngunit kapag talaga nagawa natin ang cost of production, binaba natin, ay bababa rin ang presyo ng bigas. Ay bababa rin lahat. Basta mataas ang ani, kahit na pwede nating ipagpantay ang presyo. Gilaraw saab ni PBBM nga taasan ang buying price sa National Food Authority sa mga wet and dry palay aron makatabang kuno sa mga rice farmer. Sa NFA Council kahapon ay inayos namin at pinalitan namin ang buying price ng palay. At ginawa nating 16 pesos to 19 pesos para sa wet na palay at 19 to 23 to ang para sa pala, ang para sa dry. Kaya yan ang
Yan naman para sa mga magsasakayan. Pagka naging mas normal na ang sitwasyon, malaking pag-asa talaga natin na ibababa natin ang presyo ng bigas. Gawas sa pagpaubos sa presyo sa bugas, naisgutan sab atol sa pagbisita sa Pangulo sa Zamboanga City adlawng Martes ang pagsulbad sa problema sa pagbaha, pinaagi sa pagtukod og impounding pools. Gagawa tayo, yung kung meron tayong ilalagay na dam, meron din pagkukuhanan ng tubig para sa mga magsasaka. Pag-irrigation, may ganun. Yung iba naman, para mabawasan ang baha, ay maglalagay tayo ng tinatawag na impounding pools. In other words, maghuhukay tayo, doon natin iipon yung tubig. Dalawang maganda yan dahil unang-una, hindi nasasayang yung tubig. May iwan doon sa atin. Tapos pagka medyo tuyo, pag hindi na umuulan, gamitin natin yung tubig para pang-irrigation ulit. Gikalipay sab sa pipila ka residente ang sugyot sa Pangulo. Gani, kinahanglan ang kooperasyon sa tanan sa pagsulbad sa pagbaha. Kay Sir Marcos, dapat tulungan nila. Kay palagi baha. Magtulungan sila, magtanim ng kahoy. Nga basura, huwag itapon saan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka 5 anyos nga batang lalaki ang patay samtang laing 7 ka tawo ang samdan sa nahitabong karambola sa tulo ka mga sakyanan sa Coronadal City. Ano ang report ni Abby Caballero? Mao kini ang nahitabong karambola sa usa ka motor ug duha ka tricycle sa Purok Marcos, Barangay Rotonda, Coronadal City alas 3 sa hapon adlawng Martes. Matud pa kalit may overtake ang motor nga gimanehoan ni Archie Jore sa duha ka tricycle nga anaa sa pikas bahin sa dalan. Angkas niini ang iyang igsuon ni adtong higayuna. Ang sabi po ng mga bystanders doon, ma'am, mabilis yung takbo nila kasi mag-overtake sila, ma'am. Binangga nila yung dalawang tricycle, ma'am, na magkasunod, ma'am, na traversing in the same direction, ma'am. Hindi nila alam na mayroon silang makasalubong. Sa kakusog sa impact, usa ka pasahero sa tricycle nga 5 anyos nga batang lalaki ang patay, human nabunal ang ulo dihang nalagpot. Samtang samdan ang duha ka driver sa duha ka tricycle ug 3 ka pasahero nga mga estudyante. Lakip ang driver sa motor ug angkas niini. Ginahulat pa karon sa otoridad ang settlement sa mga nalambigit. Lahat po na involved na mga passengers at saka backrider, ma'am. Nandun pa rin po, ma'am, sa San Cotabato Provincial Hospital. Nagpapatuloy po na ginagamot. Kinakontak na po namin yung sa site ng namatayan, ma'am, para kung ano pa yung decision nila o file yung case or makakausapin na nila yung sa site ng motorcycle at saka yung sa other na vehicle na involved. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Gipahinumduman sa Health Authority sa Zamboanga City ang mga hintungdang ahensya kalabot safe sex tungod sa nagkadagang kaso sa teenage pregnancy ug sexually transmitted diseases sa syudad. Anana sa 79 ang kaso sa HIV sa Zamboanga City gikan January kutob June 2023 ug 3 na ang namatay. Sumala sa Zamboanga City Health Office ug Department of Health, busa gipakusgahan sa mga ahensya ang kampanya kalabot safe sex. Atol sa Safe Sex Forum nga gipaygayon sa Barangay Tetuan nga gitambungan sa mga opisyal sa barangay ug sangguniang kabataan, mga magtutudlo ug nurse, gipahinumduman ang kabataan nga duna sila'y kadangpan. Kini human sumala pa, nagkabata ang kaso sa teenage pregnancy kung asa dunay 9 anyos nga nakasinati na og sexual encounter. Busa nagtukod og adolescent health corner ang barangay health centers aron tabangan ang mga kabataan. Actually, we have an adolescent corner in our health centers. We don't outrightly give the contraceptives because more than that, we have to do assessment, we have to do counseling if ever there's a problem, no, that has to be addressed, and
Contraception comes later, no? That's not the first thing, like you just go there and get the contraception. Hindi. Kasi ang gusto natin, yung layunin talaga natin is to assess muna kung ano yung kailangan ng adolescent natin. Gipangunahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpang-apod-apodog bugas sa 5,000 ka magbanay sa Zamboanga Peninsula. Ani ang dugang detalye? Malipayong gidawat sa 3,000 ka mga indigent nga magbanay sa Zamboanga City kinsa miyembro sa Pantawid Pamilang Pilipino Program ang tig-usa ka sakong bugas nga gipang apod-apod nga gipahigayon sa NFA warehouse sa Barangay San Roque. Ang maong rice distribution gipangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga matud pa dakong tabang sa mga pamilyang lisod ang kahimtang. Kaya't namin na pamimigay ay dahil, alam niyo po, ang inuuna ko sa lahat ng ginagawa ng gobyerno, ang inuuna ko talaga ay ang agrikultura. Kaya't pagpatuloy natin na may sapat tayo na pagkain para sa buong Pilipinas at bukod pa doon ay kailangan ay kayang bilhin at hindi masyadong mahal, kayang bilhin ng ating mga kababayan. Kaya pinapaganda natin ang sektor ng agrikultura. Pinapaganda natin ang ating produksyon, pinapaganda natin ang cost of production, tinutulungan natin ang mga magsasaka upang pagandahin ang kanilang ani. Salamat sa President natin, si Bongbong Marcos, at nakatulong talaga, sir. Ngayon, mahal ng bigas. Isang araw, 3 kilo kami kasi marami kami. At saka mga apo ko. Yun, magpasalamat kaya kami, nagbigay ganito na isang anab na bigas. Sumala pa ang maong mga bugas gikan sa mga nakumpiskang smuggled rice sa Zamboanga City nga miabot sa kapin 42,000 sacks. Busa aron mapaimuslan, gihimo na lang kining donasyon. Bago po tayo nag-conduct ng ating distribution, nagkaroon po tayo ng inspection with the NFA. So meron po sila mga personnel ang nagkaroon ng inspection sa mga rice to check itong quality and of course to ensure that it's fit for human consumption. Matod ni PBBM, hugot nilang bantayan ang pagsulod sa mga smuggled rice nga nakaapekto sa supply ug presyo sa bugas sa nasud. Ngunit hindi lamang yan ang kailangan gawin para maging maganda ang presyo ng bigas. At kasama na diyan ay kailangan natin higpitan ang pagbantay sa mga illegal na imported o smuggled na bigas. Kasi po, ang nangyayari po, itong mga smuggled na bigas, yung may-ari niyan, hindi po nila ipagbibilihan. Mag-aantayan, iipitin nila yung supply hanggang tumaas ang presyo. Samtang gipangunahan sab sa presidente ang pagpang-apod-apod og bugas sa Tungawan, Zamboanga, Sibugay nga adunay 1,000 beneficiaries nga miyembro sa 4Ps. Maliit lang ang mga kinikita ng mga sweldo nila. Hindi naman sapat yung para sa bigas na nagtaas ang presyo. Salamat kami dito ni Presidente na nakatanggap kami nitong bigas. Nag-agar-agar kami kasi kami sa dagat, yung bahay namin sa Tibukay. O ngayon mabuti na lang may tulong si Presidente. Anasab sa 1,000 beneficiaries ang nakadawat og bugas sa Zibuco, Zamboanga del Norte. Sa kinatibukan, ana sa 5,000 sacks of rice ang gipang-apod-apod sa 5,000 magbanay sa Zamboanga Peninsula. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Human sa pipila ka bulan, giani na ang ana sa 6 ka hektarya sa Humay ubos sa Consolidated Rice Production and Mechanization Program sa Surala, South Cotabato. Kansang paglusad, gitambungan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagpaubos sa presyo sa bugas sa merkado, gilaraw sa provincial government sa South Cotabato. Ani ang report ni Justody Humamil. Sa tinguha nga makabaton og dobleng produksyon sa palay, dobleng kita alang sa mga mag-uuma. Gilusad sa South Cotabato Provincial Government ang Consolidated Rice Production and Mechanization Program. Kahinumduman ganitong bulan sa Hunyo, gipangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang launching sa maong programa.
natin, yung mga area ginawa nating iisa, yung pack areas na kung saan yung mga farmers parang iisa, sabay-sabay yung pagtatanim at saka yung mga management style nila, iisa rin. Sumala sa mga mag-uuma, less gasto ug mas dakong akita ang mahibalik kanila sanglit provided na sa provincial government sa South Cotabato ang farm inputs. Ma'am, gaano kalaking tulong itong programa para sa inyong magsasaka? Sobra ka po. Malaki, sir. 100%. 99.99%. Mas mataas subong. Hay man mamagaan sa amon, ang gasto libre. Siyempre, dako gid ang bulig. Sa ngayon, parang hindi doon nagmahal na. Tapos okay na kay libre ng amon fertilizer, insecticide, rotor, kag transplanters, libre na. Malaki na yung kita na may balik sa inyo. Oo. Human sa 4 ka bulan, giani na ang mga humay sa unom sa 210 ka hektarya nga humayan dinhi sa Purok Rojas, Barangay Dahay nga dunay kapin gatos ka mga mag-uuma sa usa ka kooperatiba. Sa ngayon po, isang variety lang, yung Bigante. At may naidagdag pala yung SL19 na bali trial. Ito yung seeds na hybrid na tawagin nating hybrid. So kumpara doon sa mga inbred, mas talaga ito, mas malaki yung magiging yung product niya. Sumala sa provincial government tungod sa daghang supply, pwedeng muubos sa 30 pesos paubos ang kilo sa bugas sa probinsya. Nakita na natin na kayang-kayang aabot ng average 10 tons or higher pa ang harvest natin dito sa Sumala. Tinitingnan natin na sa ngayong harvest na ito, pwede na tayo bababa ng 30 pesos, lower than 30 pesos ang presyo ng ating bigas. Pinaagisam sa bagong teknolohiya, mas paspas na ang pag-ani sa mga humayan ubos sa maong programa. Kung kaniadto mano-mano ang pag-harvest sa palay kung diin ang 1 ka hektarya mulungtad sa 2 ka adlaw samtang karon nga aduna nay harvester ang 1 ka hektarya ana lang sa kapin 3 ka oras. Ana sa 43,000 hectares ang kinatibuk-ang gilapdon sa humayan sa probinsya. Target sa LGU nga makabot ang 2,000 hectares nga ipaubos sa consolidated farming. Yung atin ay nasa 2,000 hectares ang tinatarget natin na maabot para sa consolidated farming natin. Ang 3,000 na palayan ay enough na yan. Pag 10 tons per hectare ang ma-harvest natin, enough na yan sa kailangan ng ating mga kababayan dito sa South Cotabato. Nakig-alayon sab ang LGU sa usa ka kumpanya nga adunay processing center, samtang wala pa natukod ang rice processing center sa probinsya. Kauban si Bong Vicencio ug Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Miubos na ang presyo sa bugas sa Bangkeroan Public Market sa Davao City. Apan doon ay pipila nga di pa makapatuman sa price ceiling sa regular ug well-milled rice. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Mipalit si Nanay Diding og 10 kilos nga well-milled rice dinhi sa Bangkeroan Public Market sa Davao City nga pangkonsumo sa iyang pamilya. Tag 48 pesos per kilo nga bugas ang iyang gipalit. Kumusta ang presyo sa bugas? Murag nagbaba. Kani adto pila ang imong palit? 60. Dako na. Unsa kadakong tabang nga baba ng presyo? Ay, nakatabang good. Bisag gamay lang ang baba, pero at least nakatabang. Nakatabang sa kagaya ng. Gawa sa tag 48 pesos per kilo, dunay baligya nga mas ubos pa ang presyo. Kaniadto ana sa 50 to 57 pesos per kilo ang mapalit nga milled o well-milled rice dinhi sa Bangkeroan Public Market ay gipatuman ang Executive Order number 39 ni President Bongbong Marcos. Karon niubos na ang presyo. Naanay 44 pesos per kilo ang ilahang well-milled rice. Sa pikas, dunay 44 pesos per kilo. Pasok sa price ceiling. Kahinumduman nga epektibo ni atong September 5, gipatuman ang price ceiling sa bugas kung asa 41 pesos na lang ang kilo sa regular milled rice o 45 pesos per kilo sa well-milled rice. Sumala sa ubang rice retailers, mi barato ang komprada maong nagkaanam-anam og ubos ang presyo. Apan dunay pipila
nga dili pa makapatuman sa price ceiling sanglit mahal ang kumprada. Gipakita ni Rose sa GMA Regional TV ang resibo sa iyahang gikumprang sako sa well-milled rice adlong Martes. Ana sa 2,140 pesos. Pero adlong Miyerkules, ana pod sa 2,200 pesos. Langan dati baya kadto pag ingon nila nga ibaba ning baba misto, syempre naadjud mi atoy lugi ma'am, di ba? Ya karon alangan muhatag gihapon mi og baba unsaon na lang among puhunan. Nakadawat naman daw sila og 15,000 pesos nga subsidiya. Awan dili pa klaro hangtod kanusa ang pagpatuman sa price ceiling, labi pa nga way kasiguruhan ang lihok sa presyo sa ilang kumpra nga mokalitra og usbaw. So dapat siguro ang ilang rumbuhon ana is yung mga wholesaler, dili kami nga mga retailer. Kami unsa lang man among kinumprahan, di ba? Sumala sa Philippine Competition Commission, ginapalaw man na nila ang pag-imbestiga sa posibleng pagmanipula sa presyo sa bugas. We have an ongoing case, I can't mention the details, but an ongoing case involving a rice miller that's actually forcing farmers to sell at really low prices. So that's, and it just so happens that the rice miller is the dominant miller in the area, so that most of the farmers don't have any choice kung saan magbebenta. Apan lisod matud pa mapamatudan kung doon na bagayoy rice cartel. Cartel nationwide, it's again, like I said, it's difficult to prove, so it's something that has to be investigated carefully. It's difficult to control the supply in that sense. But then you also have importations, so that could possibly be another source. But we would have to look carefully to see if there are any indicators that cartels are actually acting. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Halos 12 billion pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa otoridad atol sa ilang pagpatrolya sa kadagatan sa Balut Island sa Davao Occidental. Duha ka Pilipino ug duha ka Indonesian nationals nga tripulante nga nagdala niini dakpan. Ani report ni John D. Esteban. Samtang nagpatrolya ang Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM sa kadagatan nga sakop sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental niadtong Biyernes, doon na sila'y nakita nga kadudahang bangka. Busa iladayon kining giharang. Nasayran nga usa kini ka Indonesian motorized bangka. As per information, na-intercept sila somewhere in a Balot area. So considering it is a territorial water of the Philippines, so kailangan talagang enforce ng naval force natin mga pumapasok doon na walang pahintulot. Dihang girikisa, nakita ang mga kinarton sa mga sigarilyo. Walay mapakita nga dokumento ang mga sakay sa maong bangka nga duha ka Filipino ug duha ka Indonesian nationals. Base sa investigasyon sa otoridad nga ang duha ka Indonesian nga nadakpan, walay mapakitang dokumento. Duna na usab sila ida ang kaso, smuggling ug illegal entry. Na-find out po natin na yung dalawang alleged Indonesian national, meron din po silang issuing na warrant of arrest under sa Municipal Trial Court ng Maasim. So immediately pagka-check natin na meron talaga silang warrant of arrest, so we joined with Maasim Police Station. So we serve natin sa kanila yung warrant of arrest nila. Anaa sa 296 ka master cases ang nakumpiska nga nagkantidad og kapin 11.8 million pesos. Sumala sa usa sa mga Pinoy nga nadakpan, gikan pa og Indonesia ang mga kargang sigarilyo ug ihatod unta sa General Santos City aron ibaligya. Pero dugay na ginabuhat nga travel mo o way permit nga sigarilyo gikan Indonesia padulong dinsan. Bago lang man ko nakakuha na ma'am kay kapang nagat man gulig to ma'am. Ang mga dinakpan ay kabalhog sa Sasa Police Station sa Davao City. Kinsa magatubang og kasong paglapas sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Kauban si Mel Colmenares ug Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Philippine Red Cross, Zamboanga City LGU ug ubang stakeholders naghiusa alang sa pagbatok sa climate change pinaagi sa Circular Economy Project kung asa gamiton ng mga plastic nga basura aron makahatag og income sa komunidad. Ani report. Sa datos sa Philippine Red Cross o Spanish Red Cross, migula nga ang Pilipinas ang ikatulo sa worst marine plastic polluter sa tibok kalibutan sa tuig 2015. Busa naghiusa ang Philippine Red Cross sa pakig-alayon sa Spanish Red Cross ngadto sa Zamboanga City LGU alang sa mga lakang bato climate change. Usa na diha ang Circular Economy Project kung asa ang mga basura
gamiton aron himuong panginabuhian sa mga komunidad sa syudad. Kini giselyuhan pinaagi sa Memorandum of Understanding nga gipahigayon sa Zamboanga City. It's very important Philippines because the Philippines is the first marine polluter of plastic. And as such, Zamboanga especially is a coastal city, so we really want to work together to decrease the plastic flow to the ocean. Isa dyan sa malaking problema natin ay yung waste. Ang daming basura at ang daming mga plastic sa dagat, lalong-lalo na sa mga urban cities, highly urbanized cities, tulad ng Zamboanga City. So para tayo ay maiwasan natin yung mga di kanais-nais na pwedeng dalhin sa atin ng mga disaster, ay we should be able to now help reduce yung ating mga waste and especially come up with innovative ways on how we're going to manage our waste effectively. Ang maong proyekto nga una nang nahimo sa Manila ug Malabon, pagasugdan sa 8 ka coastal barangay sa Zamboanga City nga mao ang Ayala, Tulungatong, Recodo, Kawit, Maasin, San Roque, Baliwasan ug Santa Catalina. Sa maong proyekto, tudloan ang mga residente kung paunsa pahimuslan pagbalik ang mga basura nga plastic aron himuong kakitaan sa komunidad. Our dedication is clear: to champion feasible, eco-friendly alternatives for single-use plastic items, especially in Zamboanga City's 8 identified barangays. Maliit na proyekto lang to, pero pag nagkaroon tayo ng prototype na isang model na pwedeng gayahin sa iba't ibang barangay, kung makapag-expand tayo sa iba't ibang barangay at makapag-expand tayo sa iba't ibang mga probinsya, maging model project ito, makakatulong sa buong Pilipinas. Gikalipay sa Zamboanga City LGU ang maong proyekto ug misaad og suporta alang niini. The city government of Zamboanga is very happy to be in partnership with this MOA. We're always taking care of our environment. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Wala pa gani na turnover sa mga benepisaryo na guba na ang pabalay nga alang sa mga biktima sa bagyong Sendong niadtong 2011 sa Cagayan de Oro City. Sigun sa kakonsehal nga gipasagdan matud pa ang maong proyekto. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Viral karon sa social media ang mga hulagway nga gipost ni Cagayan de Oro City 1st District Councilor Malvern Esparcia kung asa makita sa mga litrato ang itsura sa mga panimalay sa 722 housing project sa Barangay Lumbia. Nangaguba na kuno og ang uban gipangkawat ang mga lababo ug mga jalousie sa bintana nga wala pa gani na turnover sa mga benepisyaryo. Kini karon ang kasamtangang kahimtang sa 722 housing project dinhi sa sitio Pahiron sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Diin makita ang buak-buak nga mga samin ug nangawala na nga pultahan. Gani pipila ka mga housing units sab ang nahugmak na gumikan sa pagdahili sa yuta. Sumala sa tsud nga ilan na kunong gipaabot ngadto sa kontraktor sa project ang maong problema ug sumala niya nga willing man sab moabaga ang kontraktor alang sa repair sa maong mga housing units. Sumala sa konsehal nga daw gipasagdan sa City Housing Urban Development Department Kunsud ang maong proyekto nga gidonar pa sa Japanese government alang sa mga biktima sa bagyong Sendong niadtong 2011. So sayang ba ang unit na naguba na lang, wala mahatag sa mga tao, tapos ikadua hinatag biya na sa laing tao, di ba? Murag kita ba kung manghatag tao butang o donasyon tapos gipasagdan lang, basi yun yung malugda. Di na tayo makadawat niya na. Sumala sa head sa TSUD nga si Attorney Samuel Rolyo nga kanunay kuno ang ilang monitoring sa maong proyekto. Gibutyag niya nga aduna nay 225 ka mga units ang ilang na turnover sa mga benepisyaryo ug nagpadayon sab kuno ang konstruksyon sa nabiling dulan 300 ka mga units. Naundang lang kuno ang pagtrabaho sa maong housing project gumikan sa pandemya sa milabayng 3 ka tuig. Willing man daw sila, ang ila lang daw nga kinanglan kung ilang i-repair, ilan na pamutong bitana. Puy anag yun kay basin og mao gyapon may tabo kung walay tao. Nagpahigayon na sab kuno sila karon og profiling alang sa mga benepisyaryo nga nahatagan sa maong housing grants nga wala mipuyo sa ilang balay. Kini aron mahatagan sila og notice og mapatubag tungod posible kuno nga makansila ang ilang housing grant ug ma-award kini sa laing pamilya. Kada man kung awardee ka sa atong housing, regardless bisag asa, na kay undertaking anang aim ginapoy within 21 days, otherwise ma-forfeit.
So katong nangakita namo nga gipang abandonar, we do not know ano naman sa mga factors nga ano man good. So amo na silang per-record based lang sa among record nila, amo na silang gipang notice. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Mga kapuso, 96 days na lang una magpasko. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo o sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.